Isa namang bagong smartphone ang inilabas ng Vivo ngayong taon, and this is the Vivo Y27. Y27. Bakit? Well, I'm guessing it's because di ko alam. Oh, hell no! Palupit na ang labanan ng mga budget phones ngayon, and I'm pretty sure guys na nakikisabay talaga yung Vivo pagdating dito. Marami sa inyo ng mga Vivo fans dyan ang naghihintay na i-release itong phone na to. And ngayon, papag-usapan natin to dahil nga magkakaroon ng unboxing and full review ng Vivo Y27, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! So guys, I'm JP and this is JTeen TV. Now, taking a look at its box, napaka-simple lang po niya. Meron kang Vivo dito and also Y27. Pagdating naman dito sa kanyang likod, meron po siyang mga main specs and features. And ayun lang naman, wala nang iba. Kaya naman tara, buksan na natin. Medyo rush na dito. Ayun. So, ang unang bubungad sa atin dito agad guys is yung mismong smartphone. Ayun. Ang ganda. Pagkatapos naman yan, andito ang kanyang plastic separator, ang kanyang free jelly case, ang kanyang mga papel, SIM ejector pin of course. Pagdating naman dito sa pinakaibaba, nakalagay ang kanyang Type-C cable. And last but definitely the best, ang kanyang 44 watts fast charging adapter. So, ayun lang po ang pag-unbox natin dito. Pag-usapan natin yung mismong smartphone. So, eto na guys, si Vivo Y27 sa kulay na si blue. So, meron ka pa ibang choice which is yung black. And para sa akin guys, eto talaga ang piliin nyo. Like, look at that. Napaka-premium looking. Napakaganda talaga niyang tingnan. It is not plasticky at all. Even though plastic lang po siya. Dahil nga pagdating dito sa kanyang build quality, ito yung merong plastic back, plastic frame, and glass front. Pero guys, akala ko talaga glass po siya. Like legit. Matibay daw to, sabi ng Vivo. So, parang surprise. What? Tinest na to ng Vivo bago pa nila in-release. Parang 30,000 drops ata. So, ayun. Matibay talaga siya. Now, ang nagustuhan ko talaga pagdating dito sa kanyang design is yung kanyang camera module. Like, tingnan nyo naman guys. Ang ganda talaga niya. Ang laki pa ng kanyang mga bilog. And for me, napaka-sosyali niya talaga overall. Meron siyang mga silver lining dito sa kanyang mga gilid. So, para sa akin guys, malupit talaga. Dito rin nakalagay ang kanyang flash, and dito sa may ibaba ng lens guys, meron nakalagay na aspheric lens, high performance, 'di ba? Ang lupit. Di ko nga alam kung ano 'yun. Now, pagdating naman dito sa mga sides guys, meron po siyang flat sides. That is why premium looking talaga siya kapag hinahawakan ninyo and kapag nasa personal. Pagdating dito sa inyo ibaba, nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay ang kanyang volume rockers alongside with its fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, walang nakalagay. Pero dito sa top guys, nakalagay ang kanyang SIM card tray na naglalaman ng 2 SIM card at isang micro SD card. So, ang available storage nga pala, o di ka naman variant nitong photo guys, is 128GB. Pero, meron ka pong choice na maglagay ng SD card ng up to 1TB. That is why, kung medyo kulang pa talaga sa inyo ang 128GB, maglagay na lang kayo ng SD card. Now, overall, pagdating dito sa inyo likod guys, nagandahan talaga ako sa finish ng photo dahil nga hindi siya fingerprint magnet. Malinis talaga siya. Hindi mo na kailangan punas-punasan every now and then dahil nga hindi po siya nadudumihan. So, yun talaga ang isa sa mga pinaka-nagustuhan ko about this phone. Overall, build quality-wise, maganda na talaga etong si Vivo Y27. Ngayon, pag-usapan naman natin ang display. So, eto guys ay merong 6.64-inch IPS LCD display with 1080p Full HD Plus resolution and 600 nits of peak brightness. Now, para sa akin guys, maganda talaga yung kanyang display. Dahil nga alam naman natin na yung Vivo na brand ay gumagawa talaga ng magagandang display. And you can definitely tell na high quality IPS LCD po yung nandito sa phone na to. Siguro guys, mas magugustuhan ko to kung ginawa na lang nilang punch hole display. Pero yun na nga, manifest pa rin naman yung mga bezels dito sa phone na to, even though meron siyang notch. Siguro wag na lang muna tayong masyadong mag-expect dito since hindi naman mid-range o di ka naman flagship itong phone na to. So based sa aking test dito guys, kapag ina-scroll ko siya, nakakasabay naman po siya kahit na hindi po siya high refresh rate. Smooth pa rin yung pag-scroll, yung pag-navigate, and also, kapag kayo ay mahilig mag-social media, ay mag-enjoy talaga kayo dito sa phone na to. Maganda yun yung makukuha ang display, napaka-vibrant, sakto lang yung kanyang saturation, and also guys, hindi po siya masakit sa mata kapag ginagamit ninyo. That is why, recommended ko talaga to sa mga estudyante o di ka naman sa mga taong palaging gumagamit ng kanilang mga cellphone. I'm pretty sure guys na magugustuhan nyo talaga
etong phone na to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance nitong phone na to. So, eto guys ay meron ng Android 13 and also eto ay nagro-run ng FunTouch OS. Also, eto ay merong 6GB of RAM that is expandable up to 12GB. And pagdating nandito sa inyong processor, eto ay merong MediaTek Helio G85 with octa-core CPU up to 2GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, pagdating dito ay hindi na to masyadong bago, pero guys, malakas pa rin to. Dahil nga dito sa Mobile Legends, meron siyang ultra graphics with high refresh rate. And as you can see, smooth pa rin naman yung aking gameplay dito and nakakapaglaro pa rin ako ng maayos dito sa Mobile Legends. Nakakapatay pa rin ako ng maraming kalaban and also, paminsan-minsan lang talaga masyado yung kanyang mga lag and frame drops kung meron man. Also, smooth din yung kanyang connection pagdating sa aking Wi-Fi. Kaya naman overall ay wala talagang problema pagdating dito sa Mobile Legends. So kapag kayo nagbabalak na maglaro ng Mobile Legends dito, wala na yung problema. Ngayon dito naman sa COD guys, o di naman Call of Duty, makikita natin na meron po siyang high graphics with high frame rate. And as you can see, smooth pa rin naman yung aking galawan dito guys. Paminsan-minsan na talaga siya nagkakaroon ng mga lag and frame drops. Pero most of the time ay smooth talaga siya. So playable na playable pa rin yung Call of Duty dito sa phone to. So para sa akin guys, overall dito sa kanyang gaming, okay na rin pala etong si Vivo Y27. Now actually, hindi ko to masyadong in-expect until I tried this phone. Dahil nga, pagdating sa specs, hindi po siya ganun ka gora, pero pagdating sa paggamit ko, okay pala. Ngayon kapag kayo naman guys ay hindi gamer like I assume, dahil nga sa pagkakaalam ko, yung mga Vivo user ay paminsan-minsan lang talaga mag-game. Mahilig sila mag-selfie, mahilig sila mag-social media, and overall kapag kayo ay mga ganyang tao, okay na ang processor ng photo overall. Mapapagdating sa multitasking, o di ka naman pagdating sa mga social media use, text, tawag, ganun na mga use, okay na okay pa rin itong si Vivo Y27. Huwag lang talaga kayo mag-heavy gaming dito sa phone to and it will be alright. Now, pag-usapan naman natin yung battery nitong Vivo Y27. So, eto guys ay merong 5,000 mAh battery with 44 watts fast charging. So, kapag ginamit natin to ng normalan lang, like yung casual lang, like tawag, text, paunti-unting mobile data, aabot ka talaga ng up to 2 days with this phone. Pero kapag kayo ay heavy user o di ka naman heavy gamer, well, aabot ka lamang ng about 8 to 9 hours with this phone continuously. Pero kapag kayo naman guys ay mag-charge, mabilisan lang talaga. Dahil nga ito ay na-charge ko ng 0 to 100% in just 63 minutes o di ka naman 1 hour and 3 minutes. So ganun lang kadali guys, from 0 to 100% na po yan. So para sa akin, this might be the only phone na merong 44 watts sa ganitong presyuhan. So para sa akin guys, kapag kayo ay katulad ko na palaging nagmamadali, well definitely, sulit na talaga ito para sa'yo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera nitong phone to. So, eto guys ay merong 50MP main camera at saka 2MP depth. And pagdating naman dito sa kanyang selfie camera, meron tayong 8MP or megapixels. Now, para sa akin guys, the 50MP is enough. Napaka-okay na talaga ng kanyang photo na naibibigay. Maganda tingnan, natural din sometimes, depending sa lighting, and also yung kanyang saturation and vibrance is on point talaga. Also, kung hindi ka kontento sa inyong mga tunay na kulay o di ka naman tunay na self, meron pa siyang mga makeup feature dito guys. So maganda talaga, o di ka naman parang totoo talaga yung mga makeup na naibibigay nitong camera app ng Vivo. Pwede mong gawin kung anong mga gusto mong gawin. Selfie camera is also good. Pag photo quality lang naman ang pag-uusapan, nandun talaga sa top etong results dito sa Vivo Y27. Especially at night, guys. Dahil nga meron siyang night mode, meron talagang difference yung walang night mode at saka merong night mode. So, kapag gusto niyo ng mas bright, mas magandang tingnan na photo, pumunta lang kayo sa night mode kapag nasa madilim kayo na lugar. Dahil nga, effective talaga to guys. So, yun na nga. Maganda yung kanyang photo quality. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang video. So, ito guys ay aabot ng 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto guys, ang video quality using the Vivo Y27. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. At ngayon, try naman natin dito sa kanyang selfie camera. Now, eto naman guys, ang selfie camera ng Vivo Y27. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below.
Now, as I'm looking at the results guys, maganda talaga yung kanyang back video camera. And pagdating man dito sa kanyang selfie camera ay tamang-tama lang po. So, para sa inyo guys, kapag gusto nyo mag-vlog, pwede kayo naman may gagawin kayo ng mga projects, you must always use the back camera. And also, mas maganda talaga siya overall kumpara sa kanyang selfie video camera. Now, overall, recommended ko ba itong si Vivo Y27 para sa inyo? Well, for its price na 8,999 para sa kanyang 6GB of RAM with 128GB of storage, okay na po siya. Dahil nga meron ka ng magandang display, magandang design, and also magandang camera. So overall guys, mararecommend ko to sa mga tao na mahilig sa camera, mahilig sa display, and hindi masyadong into gaming. The only downside lang siguro pagdating dito sa smartphone na to overall, dahil nga hindi naman talaga perfect o hindi ka talaga magkakaroon ng perfect smartphone at this price range. Etong phone na to ay hindi masyadong into the processor. So again, kapag kayo mahilig kumapture ng mga larawan o sa inyong mga social media, mag-update sa inyong mga asawa, abay, okay na etong phone na to. So that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. If you do, please do subscribe to our channel, and also marami pa kaming upcoming reviews. Kaya naman, subscribe na. So that's pretty much it. I'm JP and this is JTin TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.